Magandang hapon sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa inyong harapan upang papasukin kayo sa tatlong pinaka-importanting laboratorio dito sa OLSCO. Ang laboratorio ng chemistry, ang laboratorio ng biology, at ang laboratorio ng physics. Kaya samahan niyo ako upang pasukin natin ang iba't ibang klase ng kagamitan ang meron ang mga laboratoryong ito. Tayo nandito sa laboratorio ng biology kung saan papasukin natin ang mga iba't ibang kagamitan na kanilang ginagamit sa kanilang pag-eksperimento. Tara, pasukin natin. So makikita natin ngayon na talagang organisado ang kanilang mga upuan. Dito pa lang tayo sa labas. So ngayon, pasukin na ngayon natin. So pagpasok pa lamang natin na talagang organisado ang kanilang mga upuan, nakaayos, malinis. At may mga proper na pinagalagyan. So ngayon titignan natin ang kanilang mga dinadissect o kanilang mga ina-eksperimento, katulad ng ahas, mga reptiles, at mga crustaceans. So ito, makikita natin na nag-dissect sila ng mga uri ng ahas. Ayan. Tapos, makikita rin natin dito ang isa sa mga crustacean na isa rin sa mga kinakain natin ng talangka na kanilang dinisect. At ang mga centipedes ay kanilang dinisect. At ang kanilang mga disenyo ay talaga namang nakakaakit sa mga bata na kung sino mang pupunta dito. At ito nagpamangha sa akin nung ako'y pumasok dito. Hindi ko mawari kung saan to gawa. Talaga namang napakagaling ng mga estudyante ng OLSCO. Ayan. Sa bawat silid dito sa OLSCO, talagang hindi naman mawawala ang kanilang altar na talaga namang sumisimbolo sa pagiging makadiyos sa mga OLSCO. Ayan, makikita ngayon natin sa part na ito ang mga bungo na kanilang dinisect o mga sabihin natin mga hayop na kanilang ginamit upang mapag-aralan. Katulad na lamang itong palaka. So, bibigyan ko kayo ng isang trivia na kauna-unahang ginamit ang palaka sa pag-eksperimento noong panahon ni Aristotle. So, ginamit ito upang malaman kung ano yung tinatawag na electricity o elektrisidad sa ating katawan. So napatunayan naman nila na may elektrisidad nga ang tao at ang mga hayop. So ngayon, makita natin dito ang mga iba't ibang gamot na kanilang ginagamit sa kanilang pag-eksperimento. Ayan, mga disenyo. Ayan. So ngayon, punta ngayon tayo dito sa replika ng isang tao. So makikita natin na may microscope din at talaga namang nakakaakit. At ito ay mga specimen na dragonfly mosquito at higad. Ayan, mga specimen. May mga eksperimento rin nila. So ito. So kung dito sa part na ito ay pinapakita kung ano yung sirkulasyon, yung circulatory system o yung parts ng mga internal ng katawan ng tao. Dito lang makikita ang internal sa loob din ng tao, ngunit ito ay kalansay. So, sa akin sa pagkakaalam na mayroong 150 plus na buto ang isang tao.
Yun lang sa akin, sa pagkakaalam ko lang. So, libutin lang natin ito. So, makikita natin ang ventilation, tama naman. At ito, makikita natin dito ang kanila. Ito nga pala ay yung mga classification ng biology. Nandyan ang epidemiology, geochemistry, etymology, embryology, ayan. Yan yung mga classification of biology. So, sabihin natin biology. When we say biology, trivia ulit, ang biology ay comes from the Latin word bios and logos, which means bion, which means life, and logos, which means study. So therefore, biology is a study of life. So makikita nga natin dito na lahat ng pinapakita dito sa room na ito ay mga human being, animals, and lahat na may buhay. Kaya nga po, study of life. So ngayon, nandito ngayon tayo sa laboratorio ng physics kung saan makikita natin ay, nakapakagulo nilang room. So, tara, pustukin natin. So, ayan, makikita natin na gulo-gulo talaga ang kanilang mga upuan. So naiintindihan ko naman kasi kapag sinabi ng physics is parang pinag-aaralan dito na yung mga motions. So, maaaring nagkagulo ang mga upuan niyan dahil pinag-aaralan nila ang gravity, ang motions. So, mag-isip lang tayo ng mga posibilidad na pwedeng kung bakit magulo ang ganito. So, positive lang tayo. So, ngayon, makikita natin yung muriatic acid dito. So, maaaring nagagamit yan kapag nag-aaral sila ng kanilang physics. So, ngayon, punta ngayon tayo dito. Yan, mga specimen nila. So, gumagamit din sila ng mga thermometer katulad nito. Yan, gumagamit sila nito. Yan. So, sinusukat nito yung temperatura ng isang specimen or ng isang temperatura. Yan. So, ngayon, kita natin yung mga gunting. Ayan. So, ginagamit yan kapag sa kanila mga eksperimento. So, talaga, sobrang gulo. So, ito may napakita akong mga pictures. So, si Isaac Newton, yung sinasabi ko nga kanina yung gravity. So, ngayon, si Isaac, ayan, siya nito. Iisang pinag-aaralin lang din siya. Si Isaac Newton sa gravity po siya. So, ito, si Ernest Rutherford. Ayan, Rutherford. Ayan, si Galileo Galilei. Ayan, sa mathematics din siya, kilala rin siya sa mathematics. Ayan, si Galileo, tapos si George. Ito si George Coulomb. Ayan. So, di lang siya masyadong familiar sa akin dahil kasi first time ko lang narinig yung pangalan niya. And then ito, sure ako, kilala niyo siya. Siya ang may teorya ng MC squared. Ayan, so, kilala niyo naman na siguro kung sino siya. Walang iba, kundi sino? Albert Einstein. Ayan, si Albert Einstein ay pinanganak sa Kulm, Württemberg, Germany, part ng Germany siya. On March 14, 1879 siya pinanganak. So, siya yung sinabi ko may teorya kanina. Ayan, so ayan yung bahay kung saan. Kapag pag sinabing physics, parang pinag-aalam dito yung mga circuit, so parang sa engineering. So, gumagamit sila ng replika ng bahay upang lagyan ng mga ilaw-ilaw, ng mga circuits para kapag-aralan nila kung paano maglagay ng tama. So, kapag ito, pinag-aaralan yan kung paano ilagay ang mga circuits. So, ngayon, makikita din natin dito, ayan, pictures
tapos ito, yung kanilang recitation. Siguro nagkaroon sila activity kaya medyo magulo tong room. So ngayon, ayan lamang po ang aking pag-uulat sa inyo. So ngayon, mamaya, papasok ngayon tayo sa pinakamagandang laboratorio kung saan makikita natin ang mga chemical. Wow, chemistry. So, let's go na! So ngayon, diba sabi ko sa inyo kanina, papasok tayo sa pinakamagandang laboratorio dito sa course ko, ang laboratorio ng chemistry. So pasok tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa laboratorio ng chemistry upang makita natin kung ano yung tinatago nilang chemicals dito. So mga display din, nakaka-attract yan sa mga estudyante. So katulad na lamang dito, ang kanilang mga gamitan katulad ng ano to? Gas wire. Ayan. So ito ay tinatawag nilang test tube. Ayan. Saka yung mga pumps. Hindi niya alam to, no? Akala niyo mangkok lang to, pero hindi. At tinatawag dito ay petri dish. Ito ay ang ilaw sa bahay ni nanay. Ang ilaw na ito ang tinatawag dito ay lamp. Hindi ko alam kung ano yung kapalit basta may lamp yun. Ito ay ang beaker which is 200 ml lamp depende dito. So sa beaker, alam ko ang beaker is basta may puso. Dito pinapasok yung mga chemical, pinag-mix nila. So ngayon, syempre hindi kamay ang paghahalo. Ang pinamahalo dyan ay ang kanilang, it's either yung stick nito, yung stick nito, pwede naman to kung chemical pinag-halo-halo. So ngayon, punta na tayo dito sa kanila. So gumagamit din sila nito ng dato puti, so suka. So kasi itong suka is mayaman siya sa acid. So, kung hindi ako nagkakamali sa sulfur, mayaman din ito. So, maaaring makakakuha ka ng mga pwedeng pang vinegar, sa mga cane, sugar cane, yan, sa mga ubod, sugar cane. So, ngayon, ayan, makikita natin. So, di ba, makukuli kasi sa inyo. Ang tawag sa ganyan ay ang mga atoms. So, ano nga ba ang atoms? Ang atoms ay small particles ng isang matter. So what is matter? Ang matter is anything that occupies space as mass. So ngayon, makikita rin natin dito, ayan, yung mga gamitan nila, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ayan, organized naman sila, ayan, organized, at talaga namang mga estudyante dito dahil hindi biro mag-aaral ng chemistry. Dahil nung ako nag-aaral pa lamang ng high school, talagang napakahirap mag-aaral ng chemistry dahil elements, pinag-aaral yung mga elements. So ngayon, punta tayo dito, makikipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong periodic table of elements. Yan. Pero bago yan, science is the way to think much more than it is the body of knowledge. Tama po yun dahil kasi sa science po, hindi lang po siya more on memorization. Memorization po kasi siya po yung pinakamaliit po na level, pinakamababang level po knowledge po ang pinakamababang level po ng katalino po ng isang tao. So, dito po kasi sa science, parang critical thinking po kasi ang kailangan dito. Kailangan po talaga ng talino mo. Siyempre, at the same time, kailangan po dito ng skills. So, ngayon, ayan, pakita natin dito ay ayan yung mga, kung ano yung mga do at do not na dapat gawin mo dito sa isang laboratorio. Ayan, importante po yun. So, ngayon,
makikita natin ang periodic table of elements kung saan makikita sa simula ang hydrogen at ang huli ay ang unonoctum. So, talagang ang gagaling po ng mga nakaimbento po ng mga elemento pong yan. So, pero trivia lang po, sa pagkakaalam ko po, ang dating element lamang po ay hanggang dito lamang po. Pero yung nakadiscover po, yung mga ibang scientists na kanila mga elemento, pinangalan po sa kanila ang mga ibang elemento. So, katulad na lamang po ni curium. Kilala niyo po ba kung sino po nakibento ng curium? Si Marie Curie, kung saan namatay siya dahil sa isang radioactive. So, isang si Mendeleev kung saan siya ang nakadiscover ng periodic table. Nakadiscover din siya ng kanyang element, which is the MD or Mendeleevium. So, ayan, makikita po natin ang cation anions. Ayan, ang electron distribution dynamic. Ayan, so, naikot naman na natin ang buong laboratorio ng chemistry. So, nag-enjoy po ba kayo? Tama, nakaka-enjoy nga talaga. So, hanggang dito na lamang po tayo magkakasama. Kaya maraming salamat po sa pakikinig at panunood ng munting programa na ito. So, hanggang sa muli, makita-kita tayo dito lamang po sa Trivia ni Kuya Tin. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Na na. Naniniwala na ako sa forever, magmula nung nakilala kita. Eh kaya nga di ako sumurrender, ano man ang sinasabi nila. Pagkat sa'yo natagpuan ang pinakait sa akin, at sa'yo naramdaman ang di ko akalain ipaglalaban ko. Na 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 na. Wala na kung pake, basta bahala na. Na 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 na. Alam ko lang kasi minamahal kita. Kahit pa sabihin na sa akin di ka itinadhana. Na 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 na. Mahal kita kasi kaya bahala na. Ikaw yung bida na prinsesa ng drama. Ikaw yung action star na leading man. Parang pelikula pag tayo nagsama. Ang umextra di pagbibigyan. Pagkat sa'yo natagpuan ang pinagkait sa akin.